Hello, hello! Magandang araw! Welcome back sa lahat ng Taurus at sa mga bago, welcome to my channel. Ako nga pala si Mystico Moreno or in short, Mismo. At dito sa aking channel, we will manifest love sa inyong Tagalog. Love reading ngayon na mismo. Okay, so ang gagawin natin today ay ang yung weekly reading for March 9 to 15. Okay? At habang binabasa ko ito, gusto kong magpasalamat sa lahat ng Taurus na sumusuporta sa aking channel. Maraming salamat po. Sobrang appreciated. And keep supporting my channel by liking my videos. At sa mga bago, sana supportahan nyo rin po ang aking channel. Subscribe na po kayo. Okay. Para mag-grow ang aking channel at makagawa ako ng marami pang love reading para sa inyo. Bukod sa pag-subscribe, i-like nyo na rin po yung video. It helps the channel grow. And comment na rin kung nag-resonate siya. Okay? Alright. So, ang gagawin natin ay bubunot ako ng 7 cards. Uh, the 7 card for the 7 days din. Okay? Sige, simulan na natin. 1, 2, 3, 5. Two of Swords. Seven of Pentacles. Oh, the World. The High Priestess. Five of Wands. Seven of Swords. And the Lovers. Ooh, okay. Bottom of the deck, Knight of Pentacles. So, something exciting moving forward is happening. Okay, so first there's a strong energies of Leo, Taurus, Scorpio, Aquarius, Cancer, and Gemini. So, pwedeng yun yung signs ng person ninyo. Doesn't have to. Yun lang yung strong energies na nasasagap for this reading. So, pwedeng ibang signs pa rin. Okay. Sige. So, Two of Swords and Seven of Pentacles. So, I can see here na meron kang kailangang pagpilian, may difficult choices kang pinagdadaanan, and it's require you to really sit down on it and evaluate and reflect. And related to sa long-term goals mo ay ng partner mo, ay ng person mo. Okay, something related sa happiness or sa pag-level up ng relationship. Okay, something na magkakaroon ba nung uh, fulfillment, sense of fulfillment sa'yo related to the connection and relationship. And as shown by the High Priestess is you really have to connect and kailangan mo talagang upuan to kasi kailangan mo makita and kung kaya mo mag-meditate kasi you really have to use your intuition when it comes to this. Ramdam mo naman ano yung mga need mo when it comes to the relationship, ano yung mga what will make you happy, what will make you feel fulfilled, di ba? Kasi it's as shown here by the Five of Wands, it's kind of um, may nakikita ka kasi na parang
incompatibilities pa between you and your person. Okay? And nagkakaroon siya ng internal conflict sa'yo na nag-resonate somehow na outward and nagmamanifest siya into a conflict then between you and your person. And as shown here by the Seven of Swords din, na ano mo yun, may manipulation kasi na nagaganap eh. Not really na malicious intent na type of manipulation. Pero parang you try to kasi na parang i-adjust yung situation para mag-align siya sa kung anong gusto mong mangyari. Di ba? Imbis na talagang sundan mo yung intuition mo, ito talaga yung nafe-feel mo, ito talaga yung gusto mo. Hindi, parang yung situation yung tini-tweak mo or ina-alter mo para mag-align siya sa gusto mo. Okay? Imbis na parang tanggapin mo na lang din na, okay, ito yung situation and what's next? If ito yung situation, what's next? Diba? Ano yung kailangan kong action or steps na gawin? Pero kasi, mahal mo tong person na to, kaya ginagawa mo yun. Kaya, di ba, pag mahal natin kasi isang tao, di ba, minsan parang, hindi natin tinitignan yung reality, but the fantasy na pinoform natin sa isip natin or sa utak natin na ito dapat or ito yung idea na meron tayo when it comes to the relationship. Pero hindi kasi yun yung reality. So, you have to really face the reality, assess, and see kung you have to make the choice. Kasi it's creating conflict. May conflicting yun eh. Kaya nga, di ba, pag ito yung reality, pero ito yung nasa gusto mong parang ini-imagine mong reality. Hindi siya nagtutugma. So, nagkakaroon ng conflict kasi. Pero, lalo na when it comes to love, pag mahal mo kasi, di ba, parang yung idea na okay ang lahat kahit hindi, di ba? So, tingnan natin. Alamin pa natin yung detalye. So, habang binabalasa ko to, just to remind everyone that this is a collective reading. So, it may or may not resonate sa inyo. Kapag hindi nag-resonate, hindi natin nasagap ang energy ninyo ngayon. Kaya huwag natin pilitin. Leave it behind. Abangan nyo na lang yung mga susunod ko pang love reading. Kaya importante na nakasubscribe kayo sa channel para sa mga susunod kong videos, updated kayo. Okay? Or try nyo panoorin yung mga past videos na pinost ko baka siya doon ay mag-resonate. Alright. See. Two of Cups. Eight of Swords. Oh. The Empress. Five of Cups. Okay. Five of Coins. Oh. And Ten of Cups. Okay. Bottom of the deck is Star. Something that you're hoping for. Yun nga. Tayo mo. Tatlong five na yung lumabas. And five is really something, alam mo yun, sad. Diba? Okay, first, mahal mo talaga yung tao na to. Pero, dito kasi parang inaano mo nga eh, since tinatry mo nga i-adjust lahat sa idea mo ng relationship. So, yung reality, hindi mo siya parang ina-accept or parang ayaw mo i-face yun. Kaya, nagkakang tuloy dito ng parang victimhood mindset o parang helpless ka na.
Bakit ganito? Kasi nga, you're not facing the reality na may conflict, may issue, di ba? Between you and your person na kailangan mong pag-isipan. And yung yung care na gusto mo talaga, what you're really wanting in the relationship, di ba? It's yung care, affection, and yung abundance na hinanap ko sa relationship. Um, I can sense na wala dito eh. I mean, hindi siya na-provide, hindi siya nabibigay. Diba? Pero, yun nga parang nakafocus ka dun sa idea, not sa reality ng relationship. Idea of good and abundant love kahit hindi talaga yun yung ano, kasi mahal mo yung tao. Pero, as shown here, it's not making you happy, hindi siya nakakatulong. As shown here by the Five of Cups and Five of um, Pentacles, that it's just making you sad. Ikaw lang din yung nahihirapan, di ba? Kasi yung idea mo nga, kasi nga, yun, Ten of Cups, yun nga, Ten of Cups and the Lover, same energy, dahil nga, mahal mo yung tao, pero hahayaan mo ba na ikaw yung nahihirapan? Di ba? If nahihirapan ka, tapos parang tinatry mo lang i-manipulate yung like ito senses, yung situation na ginagawa mo to dalman mo siya. Parang kailangan mong upuan at pag-isipan ulit. Okay? Kasi hindi na siya nakakatulong sa'yo. Alright? Sige, tingnan natin yung advice ni Universe sa inyo when it comes to this connection. Okay? Patience. Okay. Yeah. I mean, hindi sinasabi dito na maging pasensyoso ka na magstay ka sa relationship dito. But I can see here na yun nga, na treat mo siya. You're being patient too much. Pero itong patience na to is, I guess, patience in a way na pag inupuan mo siya and nag-decide ka nga to focus on your own happiness, di ba? Na facing the reality, ano ba yung tamang gawin, ano ba yung katotohanan, di ba? And it requires, ano naman talaga, yung right amount of patience for you to really understand the situation properly. Saka, kapag nag-decide ka to move forward, just be patient na um, everything will fall into place na for you. Diba? So, you have to really let go of the negative energies surrounding you or the connection. Okay, so sana nakatulong itong reading na to. So, abangan nyo na lang yung mga susunod ko pang love reading dito lang sa akin channel. Ako si Mystico Moreno, or in short, Miss Mo. Kita kits, ingat!